Eto na mga kabasketball, yung Jung Lee kakausapin na ng San Antonio Spurs para sa possible training camp invitation. Kai Sotto hindi na kailangang dumaan sa NBA Summer League kapag maganda yung naging performance niya sa US NCAA at Mike Phillips. Mas mahahasa ang laro sa Japan B-League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa article na inilabas ng Choson na kinumpirma na rin ng legit source natin sa Korean basketball, ay binalita nga nito na naka-schedule na daw bukas ang phone conversation ni Lee Yung-jun sa San Antonio Spurs official na posibleng magresulta sa isang training camp invitation na isang month-long training process bago magsimula ang regular season ng NBA kung saan may posibilidad na makapasok siya sa final roster ng San Antonio Spurs. Either standard man o two-way contract yung ibibigay sa kanya. Ang mahalaga po, hopefully, ay makapasok nga talaga etong si Yoon Jung Lee para mas tumaas yung kumpiyansa ng mga Asian players, no? Gaya natin na sumubok na makapasok sa NBA. At speaking of NBA dream mga kabasketball, susubok ulit ang ating pambatong si Kai Sotto sa NBA at ilalapit niya na po yung kanyang sarili sa mga NBA scouts sa pamamagitan ng paglalaro ngayong darating na season sa US NCAA kung saan na-scout ng mga NBA teams ang 78 to 82% ng mga kasalukuyang NBA players mula 2020 hanggang 2026 or hanggang sa kasalukuyan. Kung si Yoon Jung Lee ay ginamit niya itong NBA Summer League para makapagpasikat, eto namang ating pambatong si Kai Sotto kailangan din magpasikat. So anong kaibahan? Ang kaibahan mga kabasketball, diyan sa NBA Summer League, halimbawa magaling ka, international player ka gaya ni Yoon Jung Lee, no? O sige, laro ka dito, magaling ka daw eh. Laro ka diyan sa NBA Summer League. Ngayon pagka okay ka nga, nakita nila okay to. Sige, imbitahan ka namin. Doon naman tayo sa pre-season naman. Yan nga yung training camp invite. Ngayon kay Kai Sotto mga kabasketball, kapag maganda yung naging performance niya dyan sa US NCAA kalaban yung mga top prospect ng 2027, yung mga centers na makukuha dyan sa draft, saka yung mga big man na nandyan, hindi na po mahirap para sa mga NBA scouts na malaman kung kaya ba talaga ni Kai na makasabay dyan sa mga yan o hindi. Kasi kung kaya ni Kai, kung itong mga batang players na to sasalang po yan sa NBA draft, si Kai Sotto po pwede nang operan agad ng kontrata ng kahit sinong NBA teams na magka-interes sa kanya. So pwedeng diretso na po siya doon sa, kumbaga, doon sa training camp ng isang NBA team. Pwedeng operan siya ng isang two-way contract or standard. Magdedepende po yun sa kupunan. Especially kung kailangan talaga nila ng big man, ng 7-3. At meron pa tayong good news mga kabasketball dahil nakapirma na ng 2 taong kontrata etong isa pang big man natin sa ating Gilas Pilipinas na si Mike Phillips dyan nga sa Kyoto Hanaris ng Japan B-League Premier. Ngayon mga kabasketball, mas mahahasa etong si Mike Phillips dyan nga sa Japan B-League kasi ang makakalaban niya po dyan yung mga international import ng Japan B-League na kadalasan po mga galing NBL, G-League, yung iba pa galing pa sa NBA, no? Especially big man siya. So napakalaking tulong ng development niyan papunta naman sa ating Gilas Pilipinas. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.